Hindi na maalala ni Lita kung kailan niya huling naramdaman ng ganito. Isang pamilyar na pakiramdam ngunit mas matindi ngayon. Ang sandali ay tila tumigil at ang halik ay walang kasing tamis. Tagal na rin pala, halos 2 taon. Nang maramdaman niyang bahagya siyang hinapit ng lalaki, ay kusang umangkla ang kanyang mga braso sa leeg nito. Bumaba ang isang mapangahas na kamay, humagod sa kanyang likod. Hinatak pababa ang kanyang alampay. Kapwa nila alintana ang malalakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Tila umiinit ang paligid, habang lalong lumalalim ang halik. Naramdaman niyang sumapo ang isang kamay nito sa kanyang puwetan. Saglit pinika ang isang pisngi at takmang iaangkla ang isang hita niya sa bewang nito nang saglit siyang matigilan. Naramdaman niyang nabuhay ang kasalanan nito. Pumipintig, malapit sa kanyang puson. Hindi naging hadlang ang makapal na telang tumatakip sa balat. Tila siya binuhusan ng malamig na tubig sa biglang pagbuhos ng realisasyon. Pinutol niya ang halik, mandi na paso at lumayo sa lalaki. Kapwa sila napatda, humihingal na nakatinginan saglit bago nag-iwasan ng tingin. Aminadong inalipin ang sandali. Ang depensa ni Lita sa sarili, ito ang nangahas. Ito ang nauna. Nadarang lamang siya. Hindi ko ihingi ng sorry yun. Basag ni Adonis sa namayaning katahimikan. Isang bundong hininga ang kanyang pinakawalan. Kung tutuusin, madali lang naman talagang bumigay sa nais ng katawan. Kaso nga lang ay iba talaga kapag sigurado ka sa isang tao. At higit sa lahat, siya. Dapat sigurado siya sa kanyang sarili. Aaminin ni Litang nababahiran ng alinlangan ang mga posibleng damdaming maaaring maramdaman niya para kay Adonis. Unang-una, wala itong pagkakakilanlan. Nalilito pa. Walang kasiguraduhan kung may nobya o pamilyado na. Isa pa, paano kung isa lang pala ito sa mga gawin ng lalaki upang tumanaw ng utang na loob? Bigyan siya ng atensyong kunwari ay natitipuhan siya upang maging magaan ang mga araw na daraan. Tapos ano, kapag nakaalala na, iiwan siya nito ng ganun-ganun lang? Kay raming posibilidad. Huwag mong isipin yun, wala na yun. Dismiss niya sa iba pang sasabihin nito nang akmang lalapit ito muli sa kanya. Lolita, tawag ni Adonis na nag-umpisang humakbang palayo ang babae. Patungo sa silid nito. Huwag mo nang pakaisipin yun, wala yun. Matulog ka na. Aniya sa lalaking hindi na nagsalita pa. Nang makapasok sa silid, wala sa loob na nahaplos ni Lita ang alampay na nawala sa kanyang balikat. Hindi niya matagpuan ang sariling labasin sapagkat muling magkakaharap sila ng lalaki. Baka matuloy ang kung anumang naudlot kanina. Saka pa lamang niya napansing humihingal pa rin siya. Hindi pa rin nagbabago ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib simula kanina. Posible ba ang ganon, ang mahulog sa taong iilang araw pa lang niyang nakasama? Kalokohan. Malay ba niyang natural lang sa lalaking gamitin ang kakasigan upang sumunod rito ang sitwasyon? Patawarin mo ako, Martin. Bulong ng babae sa hangin bago tinungo ang kama. Ang pakiramdam na tila nagkasala sa dating asawa ay lalong sumidhi nang ipikit niya ang mga mata. Naroroon na naman ang pakiramdam na tila may nakamasid sa kanya, sa kanila at hinuhusgahan siya sa karupukang muntik ng pakawalan. Tulog pa si Adonis nang lumabas ng silid si Lita. Ang alampay niyang nalaglag kagabi ay maayos na nakatupi sa isang bahagi ng katreng kinahihigaan nito. Maingat iyong inabot ng babae at initsa sa loob ng silid bago bumaba ng bahay. Saglit gumawa sa munting taniman at nagpakain na rin ng mga alagang hayop. Nang mapawisan, gawa na rin ng papasikat na araw, sakalang nagpa siyang umakyat ng bahay. Nagtaka pa ang babae nang makalanghap ng ginigisang bawang. Nang tunguhin niya ang munting kusina, nagtama ang kanilang mata ni Adonis. Nagsasangag na ito ng kaning lamig. Nakialam na ako Sangag lang naman eh. Tsaka iinit lang naman yung ulam kagabi, tama?
Tanong nito sa kanya bago nagpasilay ng matamis ng ngiti sa labi. Nahawa ang babae sa magandang mood nito. Ginaya ang gawin niya araw-araw tuwing nag-aalmusal sila. Lagi kasing ulam at kanin na tira kagabi ang kanilang inaalmusal. Kapag walang natira, naglalaga siya ng saba o mais kung anong meron sa nakasabit sa banggerahan. Nakahain na sa hapag, may 2 sorteng poswelo na naglalaman ng umuusok na kapeng barako. Sinabi ng lalaking umupo na siya. Sandali lang naman daw at hahanguin na niya ang niluluto. Hindi siya sumagot. Pagkos ay nagugas ng kamay sandali sa lababo saka dumulog sa hapag. Sa pagkakatalikod nito sa kanya habang nag-aasikaso sa kusina, malayang napagmasdan ni Lita ang kabuuan ng lalaki. Suot pa rin ito ang damit ng dating asawa, sandong manipis at jersey shorts. Hindi na ganun kagrabe tignan ang mga sugat nito sa likod. Nawawala na rin ang mga gasgas sa mukha at katawan. Hindi niya maiwasang pakatitigan ang inukaang malaking bahagi sa likod ng ulo nito upang malayang malinis ang pinakagrabing sugat na natamo ni Adonis na halos umubos din ng bote-boteng betadine at gasa. Tahimik silang nag-agahan, pilit iniiwasan ni Lita ang nanguhuli nitong tingin. Nasakyan ng lalaking hindi pa ito handang pag-usapan ang nangyari kagabi. Papalabas ang buntes sa batalan nang mahagip ng paningin ang kaibigang paakyat. Akmang kakaway ito ngunit napansing sa lubong ang kilay ni Lita. May bit-bit na bayong at halatang malalim ang iniisip sapagkat tila hindi siya napansin. "Oy Inday, saan ka paroroon?" Tanong ni Beth nang malapit-lapit na ang babae sa kanya. Tama ang kanyang sapantaha. Hindi siya napansin ni Lita sapagkat litong nagtaas ito ng paningin. Inulit ng buntis ang pagtatanong. "Kukuha ng guwano?" Tipid nitong sabi na akmang magpapatuloy sa paglalakad, ngunit lumapit na si Beth. Pinigilan ng kaibigang magpatuloy sa pagkakbang. "Kukuha ka ng dumi ng panike sa kuwebang yon? Eh bakit pa? Okay naman yung mga pataba mo sa bahay Kaya ka nga nagsaliksik ng ibang ways para makapag-produce ng pataba sa mga tanim mo kasi ayaw mo nang tumungo sa kuwebang yon dahil yon ang make-out spot ninyo ni Martin dati. Para na din hindi ka na masaktan pa habang nagmo-move on, di ba? O ngayon, anong drama yan? Ba't aakyat ka dun?" Taas kilay na komento ng buntis sa napatungong babae. "At saka madulas ngayon dahil panay nga ang ulan Baka damputin ka na lang namin sa ilog pag nagkamali ka ng pagkakbang at dumausdos ka pababa." Muling patuloy ni Beth sa hindi sumasagot na kaibigan. Tanging paghigipit lang ng isang kamay nito sa hawak na bayong ang naging tugon. "Huy! Paano ka?" Nagkaalalang tanong nito. Hinalikan niya ako." Pikit matang amin ni Lita na animo ba'y nagkukumpisal sa mabigat na kasalanang ginawa. Saglit na tulala ang buntes bago unti-unting sumilay sa labi ang maluwag na pagkakangiti. "Potangin, hindi nyo man lang talaga pinatagal kamusta naman? Masarap?" Numimilog ang matang tanong ulit. Isang irap ang binigay ni Lita nang magtaas ito ng paningin. Anong masama? Dalaga ka na. I mean, wala kang asawa." Kaswal na sabi ng buntes sa kaibigang tila bumagsak ang mga balikat sa hindi malamang dahilan. "Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung nabastusan ba ako o ginusto ko?" Nadidismayang saad ni Lita. Isang hampas ang binigay ng buntes sa balikat ng kaibigan. "Hindi ko na kailangang tanungin. Alam ko ginusto mo at nagustuhan mo at kahit sino gugustuhin. Diyos ko, nagtataka nga ako sa'yo at tinulugan mo yun Alin kung ako, unang gabi pa lang kahit sugatan siya ay mamolestyahin ko talaga siya." Taas noong sabi pa nito na kinalukot na mukha ni Lita. "Joke lang. Ikaw. So ano nga? Anong lasa? Anong meron sa halik? Anong nagtulak? May nabuhay ba? May nanghipo? May nahipuan? Saan napunta? Na third base ba? Ano?" Sabik na tanong ng buntes, ngunit
Bago magbukas ng labi ang babae, ay hinatak na ito ni Beth sa isang pasadyang upuan sa tapat ng bahay nito. Isang pwesto kung saan tanaw ang ibang parte ng lugar, maging ang ilog patawid sa kabila. Roon tumanaw si Lita at nagpakawala na malalim na buntong hininga. Paano kung may asawa na siya? Umpisa ni Lita sa usapang naudlot. Binaba nito ang bayong na dala. Mukhang bata-bata pa yun. Umasa tayong syota lang. Huwag mo munang isipin na may asawa at anak. At saka kung sakali naman na meron, di at least nagkatikiman kayo, palag-palag na yun. Baliwalang sagot ni Beth na kinairap ni Lita. Tang-ina naman Mahina nitong sabi. Ay, nagmumura na siya. Seryoso ito. Humalokep-kep na saan ni Beth. Seryoso nga kasi. Asar at tipid na tura naman ni Lita. Sige, seryoso na. Ano bang nangyayari at nang makuha mo ang matino kong komento? Matyagang sinalaysay ni Lita ang lahat. Si Beth sa ilog tumanaw habang nakikinig. Ayun, kaya paakyat ako sa bundok para mapag-isa muna. Para din. Kasi nakukonsensya ako Si Martin. Pagtatapos ni Lita, namayani ang saglit na katahimikan bago nagsalita ang buntes. Namatay siyang inuulit-ulit na mahal ka niya. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, huwag ka na magmahal pa. Minsan, di ba napag-usapan na rin naman ninyo yan. Isa pa, ang bata mo pa, Bes. Nasa edad ka pa na dapat sumigi ng sumigi. Tsaka isa pa, wala naman kayong anak. Yung iba nga dyan, hindi pa nakaka-40 days may kapalit na. Oo, alam ko. Iba sila, iba ka. Pero, natural lang naman niyang makaramdam ka ng ganyan, lalo at pinainan ka ni God ng artistahing boylet. Alam mo sigurado ako na kahit saan man naroroon si Martin, hindi siya hahadlang sa kaligayahan mo. Mali mo ba, special request siya ni Martin kay Papa God o di bongga? Mahabang paliwanag at sagot ni Beth sa hindi tumutugon na katabi. Pero syempre, ikaw pa rin naman ang masusunod. Ang akin lang, huwag mong pigilan, huwag mong labanan. Maiksi lang ang buhay, sagarin mo, no regrets. Wala kang ginagawang masama. Natural lang yan. Segunda pa nito sa napatingin sa kanyang babae. Siya, paano siya? Kung hindi pala siya pwede. Mahinang sabi ni Lita na kinabuntong hininga na naman ang buntis. Di alamin na natin. Di ba magaling-galing na naman na siya? Manawagan na tayo sa mga pahayagan. Sayang no, wala nang eye to eye ni Inday Badiday ngayon. Naiiling na wika ni Beth na kinailing rin ni Lita. Tutuloy ka pa ba sa itaas? Madulas doon. Tanong ni Beth maya-maya. Umiling si Lita bilang sagot. Ngunit halatang naliwanagan at kahit paano, nabawasan ang pag-aalala sa isip. Kung akyat ka malamang, hindi pa ako pwedeng sumama at baka mapaanak ako nang wala sa oras. Mag-ingat ka. Kung yun ang tingin mo para makapagpaalam o kung ano man yung gusto mong gawin. Madulas ang paakyat ha, at tag-ulan ngayon. Alam mo naman yan. Yung pag-akyat mo nga pala, baka makadaan ka dun sa taniman ng mga lansonis. Dalan mo naman ako. Nakangiting sabi ni Beth na kinairap ni Lita naman. Akmang may sasabihin ng babae nang makitang papalapit sa kanila ang dalawang anak ni Beth. Sinabing may matanda raw at isang lalaking naghahanap kay Lita. May dalang sako at isang malaking box. Kapwa nagkatinginan ng magkaibigan, lalo nang sinabing Tatang John daw ang pakilala ng matanda. Naabutan nilang kausap ni Adonis ang dalawang lalaking bisita ni Lita. Si Tatang John nga at ang pamangkin nito. Nakaedad lang ata ni Adonis dahil halatang bata-bata pa ang muka. Sa tabi, may isang sako at may isang kalakihang box. Andyan na ho pala si Lita. Ani Adonis naman sa dalawang paparating na babae na tuon ng mata. Lumingon ang dalawang lalaki. Si Tatang Jun nang masilayan si Lita ay gumuhit sa labing tuyo ang matamis na pagkakangiti. May dala kaming generator, Ate Lita. Anang lalaking kasama ni Tatang Jun, si Don D.
muling nagkatinginan ng dalawang babae. Ay, hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Akit nga pala si Tatang June. Kindat ni Beth sa kaibigan. Akala ko may kinakasama ka na eh. Anang matanda na nakamata kay Adonis. Hindi umimik si Lita. Dinulutan niya ng may inom sa hagdan ang matanda na prendeng nakaupo sa ikalawang baitang habang pinapanood na ayusin ng pamangkin ang dalang generator di kalayuan. Kausap nito at katulong si Adonis. Hindi ho, kaibigan lang namin niya ni Beth. Bisita ho. Tanging sabi ni Lita na kinatango-tango ni Tatang June. May itsura at parang pamilyar ang mukha. Hindi ko lang matandaan kung saan o kung saan ko siya nasilayan. Anito na kinatigil ni Lita sa pagsasalin ng inumin sa sariling baso. Paano hong pamilyar? Nakita niyo na ho siya sa bayan? May kakilala kayong kasama niya marahil? Tanong ni Lita. Hindi niya alam ngunit may kilabot at panghihinayang na gumapang sa kanyang sistema. Hindi niya alam kung para saan yun. Sinabi ng matanda na hindi niya raw matandaan kung saan, basta raw parang pamilyar si Adonis. Nang maikabit ni Dondi ang mga parte ng saglit sinuring generator, binaligid sa puli ang lubid at hinatak. Agad umingay ang makina. Umandar ka agad. Saglit nilang pinakinggan ng andar. Maayos naman. Magkano ho ang bigay niyo sa akin? Tanong ni Lita sa matandang napangiti at muling tinuon ang paningin sa mukha ng babaeng korsonada. 3,000 lang. Hindi mo kasi natatanong, bago lang din yan. Galing sa isang kaibigan. Naisip kita ng ibenta sa akin. Anito naman. Saglit nagsalita si Lita. Mura iyon kumpara sa canvas nila ni Beth. Papatak din ng 5,000 ang bagong generator. Alam niya, yung pinakamurang klase pa. Ay, yun nga lang eh. Sasabihan na kita, magastos yan sa gasolina pero may makukuhaan tayong mura. Sabihan mo lang ako at kukuhaan kita. Sasamahan kita. Alok nito sa napatangong dalaga. Kung sa makukuhaan ng gasolina, marami siyang kilala sa bayan. Kaibigan ng kanyang ama noon. Nasabi ko na ba sa'yo na may dala din akong TV dyan, saka BCD player. May antena na din para ka kung magamit nyo na. Alam ko naman na nakabili na kayo ni Beth na ilang bumbilya, hindi ba? Tama-tama, maaari bang dito na rin kami magkapunan? Tanong nito sa napat ng babae. Napakamot ng ulo si Beth, narinig ang usapan ng dalawa. Tunay na korsonada ng matanda ang kaibigan niya, ngunit noon pa naman ay tinapat na ito ng nabalong babae. Yun nga lang may kakulitan na matanda. Naisip ni Lita, dodoblihin na lang niya ang presyong ibibigay sa matanda. Aabutan niya rin ng extra si Dondi nang sa ganon, hindi naman sasama ang loob ng matanda sa kanya. Napatingin na lang si Lita sa papalubog na araw. Madali lang na na-set up ni Dondi at ni Adonis ang ginagawa. Si Dondi maalam sa ganong bagay. Electrician kasi ito sa bayan. Maigi na lang talaga may tabi siyang halos 15 mil sa kanyang sisilan. Inaasahan na kasi ni Lita ang bagay na ito. Kaya unti-unti, bumili na rin siya ng kawad, ilang bumbilya at outlet na maaaring magamit. Di ba ho, 1,000 watts to? Ilang bumbilya o fluorescent ho kaya ang kakayanin nito? Yung TV, yung player ho, makakaya ho kaya nito? Tanong ni Lita na sinagot naman ng matanda na sobra-sobra naman daw, lalo kung sa umaga lang naman gagamitin. Pag sa gabi, papatay na rin naman. Nabanggit ni Litang maaaring gamitin na rin sa gabi, lalo at manganganak na si Beth, ilang linggo mula ngayon. Sinabi pa rin ng matanda na basta may gasolina, walang problema. Bago tuluyan dumilim, nagliwanag ang unang bumbilya sa loob ng bahay ni Lita na sinundan ng pagbukas ng TV nang mailagay sa itaas ng punong sampalok ang antena nito. Nilakasan nila ang volume. Tuwan-tuwa ang dalawang bata, maging si Beth. Naglagay agad ng bangko sa harap ng TV at pumuesto ang mag-iina. Maya-maya lamang ay nakikita na ni Lita na paparating si Lola Huling.
Nasabihan niya kasi ito na magkakatibi na, kaya agad sumunod. Babalik kami ni Dondi bukas para malagyan ng extension at ilaw ang bahay naman nila Bet. Ani Tatang Jun na nakailang tasa na ng kape. Hindi naman ito ang kumikilos, si Dondi. Walang nagawa si Lita kundi harapin at pakitunguan ng matanda na panay ang tepek sa balikat niya at pasadyang hawak sa braso niya. Hindi rin nakaligtas kay Lita ang panakanakang sulyap ni Adonis sa kanilang dalawa. Nagsasalubong ang kilay nito tuwing pasimpleng dumidika ang matanda habang tumutulong kay Dondi. Si Lola huling ang naghanda ng hapunan. Tinolang manok at pritong bangos ang nakahain sa hapag. Hindi sumabay ang mag-iina, abala sa tibing pinapanood. Kamusta na pala kayo ni Maring, Jun? Kailan lang ay nakita raw na nagdidilig sa bakuran mo si Maring Ani Lola huling sa napatdang matanda. Tumikhim ito kunwari at sinabing kasambahay niya raw ito. Siya nga ba? Ang balibalita sa bayan ay nagsasama na raw kayo noon. Maigi kung totoo, hindi nalalayo sa iyong edad nun Muling sabi ni Lola huling sa napasimangot na lalaking may edad. Napansin ni Litang napangiti ng lihim si Dondi habang panay kuha ng sabaw. Tahimik lang si Adonis sa isang banda. Alam niyang kahit hindi lumilinga si Beth, lihim rin itong nakikinig. Dumidiga-diga ka pa sa apu-apuhan ko May kinakasama ka na naman na, ikaw talaga. Tudyo pa nito sa hindi makakaing tagahanga ni Lita. Ikaw ha, Tata Jun, hindi mo sinasabi may Maring ka na pala. Kunway salo ni Lita sa napatungo lalong bisita. Marahil sa pagkahiya, hindi na tinanggihan ng matanda ang dobling salaping inabot ng babae. Alam nito higit kanino man na hindi na mauulit pa ang pagdiga niya sa nakokorso na dahan. Pano'y bunuking na siya ni huling. Lihim na inabutan din ni Lita ng extra si Dondi. Lalo at nasisiguro ni Litang ito na lang ang babalik bukas. Alam niyang hindi nasasama pa si Tatang Jun. Sa silid ko na ikaw matulog. Alok ni Lita sa napalingon sa kanyang lalaki. Tabi tayo? Nakangiting bawi naman ito na kinairap ni Lita. Loko mo. Sagot niya habang pinagmamasdan sila Beth na naglatag na sa sahig. Nakatulog na ang mag-iina. Si Aling huling umuwi sa bahay ng mga ito. Ang mag-iina lang naman ang hindi tinantanan ng TV. Ang kaso nga, sa pwestong iyon matutulog si Adonis. Iisa lang naman ang silid sa bahay ni Lita. Pinanood siya ng lalaki nang pumasok siya sa loob at kumuha ng ekstrang unan at banig. Akmang maglalatag na si Lita nang magpaalam ang lalaking maliligo lang daw muna. Paano'y hindi pa ito nagbihes mula nang tinulungan si Dondi sa pagkakakabit ng generator at ilang kordon kanina. Tumango lang siya bilang pagsagot. Lumipas ang ilang minuto. Tapos nang magkabit ng kulambo si Lita, hindi pa rin umaakyat si Adonis. Balak niya sanang patayin na ang ilaw at ipakiusap sanang isara na ang generator para makapagpahinga naman ang mga gamit. Dahil tinuruan din naman siya ni Dondi kanina, nagpasya na lang ang babaeng bumaba. Nagkasulubong sila sa hagdan. Bahagyang nagkagulatan pa nga. Sinabi niyang isasara niya ang generator upang tumahimik na rin ang gabi. Tumango lang si Adonis bago binigyan siya ng espasyo upang makababa. Nang makalagpas sa lalaki, lihim na napabuga sa hangin si Lita. Langhap na langhap niya ang samyo ng sabong gamit nito, maging ang toothpaste nang magsalita kanina. Patay mali siyang napasapo siya sa sikmurang tila may kakatuwang kalam na naramdaman saglit. Tila pinapanginigan pa siya ng kalamnan na hindi niya maintindihan. Parang ninenervyos siya na nasasabik sa kung ano. Pinagpalagay na lang ni Litang baka sa papalamig na klima. Magpapasko na nga kasi. Malamig na ang simoy ng hangin. Tuluyang nagdilim ang paligid nang mapatay ni Lita ang generator. Ngunit saglit lang, miliwanag na tumanglaw sa kanya. Galing sa Petromax. Naigdad pa siya ng mamalayang nasa likuran niya ang lalaki nang siya ay humarap mula sa makinang pinatahimik. Binaba nito ang ilawan sa lupa. Muling tila may kung anong nginig siyang naramdaman sa sikmura.
Sinunda ng mga binting tila papanawan ng lakas. Bago ang mga iyon sa kanyang sistema, pinapaigting pa ng pagsasalubong ng kanilang mga mata. Saglit na mayani ang katahimikan, mga mata lang nila ang nag-uusap. Napayakap si Lita sa sarili. Nag-uumpisa ng umakyat ang panginginig sa kanyang mga braso. "Bakit?" tanong ni Adonis. Saglit siyang umiling bago siniguradong hindi mangangatal ang panga at labi kapag sinubukang magsalita. Ngunit siya ay nabiko. "Iba yung lamig ngayon," aniya na kinatango ni Adonis naman. Maging ito, mabilis kinaskas ang mga brasong tila pinaninindikan ng mga mumunting balahibo. Nagpatiuna siya sa paglalakad patungo sa hagdan. Ramdam niya ang lalaking sumunod, dala nito ang ilawan. Nang makaakyat, tila nag-alangan pa si Adonis na pumasok sa loob ng kanyang silid. Mandi may hinihintay na kung ano saglit, pinakatitigan ng ilawang hawak. Lumapit si Lita at kinuha ang Petromax, sinabing hindi na iyon papatayin, baka bumangon si Beth sa kailaliman ng gabi at manubig na siyang madalas gawin ng buntis. At least, hindi na ito mag-aabalang magbukas ng Petromax. Tumango si Adonis bilang pagsang-ayon. Bago tumalikod ang babae, ay masuyong hinawakan ni Adonis ang braso niyang tangan ang ilawan. Otomatikong nagtaas ng paningin si Lita. "Good night," tipid na sabi ni Adonis bago nilapit ang mukha sa kanya. Hindi siya umiwas, tila nga hinintay pa niya ang paglanding ng labi nito sa kanya. Hindi basta lapat lang, may mabilis at basang hagod ang halik. Pigil na mapakagat ng labi sa ginawa ng lalaki. Agad siyang tumalikod. Tinungo ang pwestong kinalalagyan ng mag-iinang naghihilik pa sa himbing ng pagkakatulog. Nang mailapag niya sa lamisita ang ilawan at sumalampak na sa sahig, saka lang siya luminga kay Adonis. Naglalakad na ito patungo sa kanyang silid. Binawi niya ang mata at inabot ang kumot na nilabas niya rin. Saglit pinagpag at naghanda ng humika. Hindi na nilinga ang mahinang pag-ingit ng pintuan nang ito ay sumara. Tila napakahaba ng gabi, napakatahimik pa. Kahit ang paggalaw ng orasan ay rinig ni Lita. Hindi siya dalawin ng antok. Panay kagat niya sa labi. Paulit-ulit na sinasariwa sa gunita ang saglit na paghalik na ginawa ni Adonis. Hindi niya rin mabilang kung ilang beses niyang tinapunan ng tingin ang pintong sarado. Naroong tanggalin niya ang una na gamit, ilagay sa pagitan ng kanyang mga hita, kip-kipe ng kumot, babawiin ang unan, ibabalik sa ulo, tatanggalin ang kumot na bumabalot sa katawan bago muling mapapatingin sa pinto ng kanyang silid. Tulog na kaya siya? Bulong niya sa sarili bago muling bibiling sa kabilang panig ng kinahihikaan. Pipikit ng mariin, lulunok ng lihim. Muli niyang papakiramdaman ng paligid. Lalo, kumikilos pang nagmumula sa loob ng kanyang silid. Ngunit wala. Marahil nga ay nakatulog na ito. Sagot naman niya sa sarili. Akmang pipikit na si Lita nang makarinig ng posporong nagkiskisan kasabay ng pagliwanag ng silid niya. Nagbukas ito ng gasera sa loob. Isang lunoka ang kanyang ginawa bago tumingin sa orasang pandingding. Magka-alas 3 na madaling araw. Isang mahinang mura ang pinakawalan niya sa hangin. Parang nagpapakiramdaman lang sila atang dalawa. Saglit niyang nilingon ang mag-iinang katabi, himbing pa rin sa pagtulog ang mga ito. Sa kanya lang pinasyang bumangon. Maingat na humakbang patungo sa kanyang silid. Naratnan niyang nakaupo si Adonis sa gilid ng kanyang kama. Nakatalongko, hubad paro. Nagtaas ito ng paningin ng mauling ang bumukas ang pinto. Tila umaliwalas ang mukha na makita siya. Hindi ka rin makatulog. Anito na kinatango niya. Tumayo ito at hinawakan ng isa niyang kamay. Marahan siyang hinatak. Nagpatianod siya. Hindi ko matiis na. Kaya, tanging sabi ni Lita na kinatango ni Adonis, sinabi nitong ganoon rin ito. Paano kung ikaw may pananagutan ka na sa...
Hindi na natapos ni Lita ang sasabihin dahil agad sinakop ng lalaki ang kanyang mga labi. Tila siya sinilaban, kusang tumugon. Siya pa mismo ang kumabig sa lalaki. Naging malikot ang mga kamay, ngunit ingat silang hindi makalikha ng ingay. Maging ang halik, marahas, naghahanap, nangahamon. Nang igiya siya ni Adonis sa katre ay umiling siya. Sinabing iingay iyon. Hinablot ng babae ang comporter at nilatag sa sahig. Akmang papatay ni Adonis ang gasera ngunit pinigilan ni Lita. Gusto niyang makita ito. Sa ganoong paraan, malinaw niyang ikikintal sa isipan ang lalaki. Hindi masasapawan ng ibang muka na muka ng dating asawa. Mabilis lang, naalis niya ang pantaas at paldang suot. Lahat. Bago siya humiga sa comporter, saglit siyang hinagod ng tingin ni Adonis. Humihingal siyang tumitig sa mukha nito. Nang tumabi ito sa kanya, ay muli siyang hinalikan sa labi. Naramdaman niyang gumapang ang isa nitong kamay. Mahinang minamasahe ang kanan niyang dibdib. Tila siya lalagnatin, lalo nang ilagay nito ang isang hita sa pagitan ng kanyang mga hita. Kusang umarko ang kanyang katawan. Nang umangat ang hita nito at kumaskas ng bahagya sa kanyang kasalanan, kapwa nila ramdam. Basa. Pinutol niya ang halik. Gusto niyang panoorin ng lalaki kung paano ito gagalaw, kung paano siya aangkinin. Gusto niyang malinaw na makita ang mukha nito. Naitoko ni Lita ang mga siko sa kinahihigaan nang dumaustos ang labi ng lalaki sa kanyang leeg, patungo sa collarbone. Saglit na pinagpala ang nagmamalaking dibdib bago tuloy-tuloy na bumaba sa kanyang puson. May katangkaran si Adonis kaya minabuti ni Litang bumangon. Sumampa sa katre at umupo sa gilid. Nilapat sa sahig ang mga paa upang hindi kaanong mahirapan ng lalaki sa nais gawin. Saglit siyang pinagmasdan nito bago hinawakan ng kanyang mga hita. Pinaghiwalay. Paluhod itong lumapit. Sinubsob ang mukha sa kanyang kasilanan. Kagatlabing napatingin si Lita sa kisame. Kumukuyumos ang mga daliri sa bedsheet. Saglit niyang ninamnam ang nakakakiliting sandali bago muling tinuon ang paningin sa lalaking nagpapala sa kanyang katawan. Narinig niya ang impit nitong pag-ungol. Nag-aalala siyang mapalakas iyon at magising ang mag-iina sa labas. Marami namang pagkakataon. Sa ngayon, mabilisan lang siguro muna. Inawat niya ito sa ginagawa. Tila hindi pa nito nais tumigil ngunit sinenyasan niya ang mag-iina sa labas. Hinatak niya ito pahiga sa sahig. Ang babae ang nagmaniobra. Isa pa'y gustong-gusto na rin naman na niya. Kapwa sila napasinghap ng tuluyang mapag-isa ang kanilang mga katawan. Sa panig ni Lita, may saglit na kirot siyang naramdaman. Natural yon. Napakatagal na rin kasi ng huli. Ngunit sansaglit lang ang kirot. Napalitan ng kilite, ng sarap. Nang mag-umpisa siyang gumalaw ay napakapit ng marahas si Adonis sa bawat niyang hita. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang nagpapawi ng tingin kahit na nang ang paggalaw ay unti-unting bumilis. Mula sa kanyang mga hita, umangat ang mga kamay ni Adonis. Kinabig siya palapit. Inangkin ang kanyang labi habang kapwa nila sabay na inaabot ang rurok ng kung ano. Namalaya ni Litang ginulong siya papalit sa pwesto nito. Naputol ang halik. Humawak ang mga kamay sa bawat niyang bewang, tumutulong upang lalong pag-igihan ng pag-iisa ng kanilang katawan. Nang manginig ang puso ng babae ay lalong binilisan ni Adonis ang paggalaw. Hinahabol ito sa kaganapan. At saglit lang, kapwa na sila sumubsob sa pagod na katawan ng isa't isa. Naalimpungatan si Lita sa ingay ng tibing bukas. Wala pa rin siyang damit, ngunit may kumot sa kanyang nakabalot. Ginala niya ang nanlalabang paningin sa paligid. Wala na si Adonis sa loob, ngunit nalalanghap niya ang samyo ng pinipritong daing sa kusina. Bumangon ang babae, hinagilap ang mga damit at sinuot. Saglit inayos ang sarili bago tuluyang lumabas ng silid.
Ang nanunuksong mata ng kaibigan ang agad niyang nasa lubong nang siya ay makalabas. Iiling-iling ito ngunit mingiti sa labi. Si Adonis, sumisipol-sipol pa sa kusina, nagluluto ng agahan. Nang lumingon ito ay sinalubong siya ng matamis ng ngiti. Sinabing sandali lang at makakapaghain na ito. Napakamot sa bahatok ang babae. Hindi matagalan ang tahimik na panunukso ng kaibigan. Nagpa siyang tumungo sa banggerahan upang magsipilyo at makapaghilamos na rin. Kasalukuyang nasa pantanghaling noontime show ang palabas sa TV nang pumalakpak si Queenie. Sumabay si Princess. Paano'y biglang nag-commercial. Isang patalastas ng toothpaste ang umere. Nakakaindak ang tugtog. Hindi pa nakontento sa pagpalakpak ay sumayaw si Queenie. Sinunda ng kapatid. Sa screen ng TV, isang pamilya ang sumasayaw. Tatay, nanay, ate, kuya at bunso. May hawak na kanya-kanyang toothbrush. Sandaling kunway ipapakitang ginagamit ang produktong mayaman na raw sa fluoride. Tapos ay isa-isang ipapakita ng close-up ang mukha ng bawat pamilya. Hala, si Kuya Adonis, oh! Ani Queenie, na kinalingon ni Lita. Saglit lang, ngunit tila tumigil ang sandali para kay Lita na makitang nakangiti si Adonis mula sa screen ng telebisyon. Napalingon siya sa lalaki. Nanlalaki naman ang mga mata nito. Sa TV rin nakatutok ang paningin. Nabitawan pa nga ang sandok na hawak.